Oh, grabe ang lakas ng panahon. Umaga pa lang ay may napansin na nga ako dito. Napansin ko nga na grabe na talaga ang pagbabantay nila dito kay Batang Anino. Wala na lang talaga magawa ang bata. Kita niyo naman ang isa, Diyos ko, nakatitig na. Pero si Batang Putik, sige pa di. Kaya naman tumayo na nga si Kuya Do at pinapaalis niya nga itong si Batang Putik. Pero ang tigas pa din ng mukha, ayaw niyang umali. Hinahayaan ko nga lang sila nito. Kasi akala ko wala pa talagang nalabas dito kay Batang Anino. Akala ko nga itong titig ni Dos joke-joke lang. Diyos ko, konti na lang pala magbabardagulan na naman. Pinaghibali ko na nga sila at eto naman si Batang Putik. Diyos ko, hindi pa di talaga tinitigilan. Grabe niya talaga kung dilaan si Batang Anino. At eto namang isa parang gustong-gusto di. Maya-maya nga, Diyos ko, ayan na. Hoy, Batang Putik, masyado pang maaga. Nung kumaldag na nga si Batang Putik, bigla na lang talaga akong kinabahan. Kaya naman dali-dali kong kinuha si Batang Anino. At nung chinek ko nga itong kipaychi niya, Diyos ko, ayan na nga, may lumabas na. Oh, grabe ang lakas na pala ng regla mo, anak ko. Ang alam nga namin is July pa nga siya magkakaroon. Kaya naman hindi talaga namin sineseryoso yung pagdidikit nilang dalawa ni Batang Putik. Kaya naman nataranta na ang daddy nila. Diyos ko, ito na nga binuo niya na kaagad itong kulungan. Napakahirap pa naman ito. At sisikip na naman dito sa kwarto namin. Ayan na nga, no, nilagay na namin si Batang Anino. Ito na mga boy. Nataranta na nga din silang lahat. Napakarami na namang umaaligid sa kanya. Ayan, magtitiis muna siya dyan siguro mga isang buwan. Sanay naman na sila dito. At syempre, minimake sure din namin na komportable sila. Nasa loob lang naman po ito ng bahay namin. At alam niyo naman ang aircon nila walang patayan kahit bumabagyo na. Kaya wag po kayo mag-alala kay Batang Anino kasi okay na okay siya kahit nasa cage siya. Kaysa naman maulit na maulit itong pagbabardagulan ng mga men. Grabe talaga ang nagagawa kapag may mens ang isang girl. Talagang gagawin nila lahat. Kadalasan nga hindi pa yun kumakain dahil sa sobrang focus nila. Ito talagang pinakamahirap na stage sa pag-aalaga. Lalo na 3 ang males tapos 2 ang female. Away talaga kung away. Hindi na nila naiisip kung magkapatid ba sila o hindi. Nakakatakot lang dito kasi ayan baka madali nga kagaya nito ni Batang Putik. Natatakot pa kasi talaga ako ipakapon sila. Pero this year naman na to, kaysa naman magbabardagulan sila every time na may magre-regla. Nako, sobrang dami kong baon na kwento sa inyo. Hindi ko pa lang kasi ma-share lahat ngayon. Pero may dahilan talaga kung bakit hindi natuloy ang kapon nila. Sa ngayon, wait nyo lang ang ating balita. Pero I'm sure matutuwa talaga kayo pag nalaman nyo yun. At kung nakaabot ka kayo hanggang dito, i-comment nyo naman kung taga saan kayo para malaman namin kung hanggang saan nga umabot ang video na to. At huwag nyo din kalimutan i-comment nyo yung mga pictures ng fur babies nyo na lagi nakasubaybay sa amin. Yan lang, maraming salamat sa panonood. Share ko nga sa inyo itong mga products namin. Ito nga pala yung KND Detangling Spray. Gamitin mo to kung madaming buhol yung fur babies mo. Spray mo lang siya sa may buhol tapos i-brush mo matatanggal na. Next naman itong pantanggal ng buhok sa tenga. KND Ear Powder. Makakatulong ito para mabilis nga mabunot yung buhok nila sa tenga. Ito kasi yung dahilan kung bakit bumabaho nga yung tenga nila. Kapag natanggal mo na yung buhok, ito naman yung gamitin. KND Ear Cleaning Solution. Ito naman yung magtatanggal ng dumi sa loob ng tenga nila. At tatatanggal din ito yung mabahong amo. Nakakatanggal din ito ng ear mite. At nakakapagpagaling ng mga maliliit na sugat sa tenga. Kung gusto mo umorder nito, nasa comment section